What do you think on that? Oh, I fully agree with the President. Nagsalita na si Pangulong Duterte na illegal yung 2025 budget. At tama yung sinabi ni Congressman Sid na ito ay napirmahan originally December 11 and the President was supposed to sign it December 20. Pero natulak ito ng December 30 at sinasabi nga nila na pag-aaralan daw dahil sinasabi ng Malacanang na ang Administrasyong Marcos ay been very prudent in programming and budgeting. But with this revelation now of Congressman Sid na pumirma ang Bicameral Conference Committee ng blankong final committee report, ito'y magpapasinungaling doon sa sinasabi na nagsagawa ng isang complete staff work at nagsagawa ng due diligence ang tanggapan ng Pangulo. Ang i-challenge ko lang siguro, Kong Sid, baka naman kasi sabihin ng mga miyembro ng BICAM Committee, yung blankong yan, meron kaming agreement dyan na i-fill upan na lang ng kanilang technical working group or secretariat. Pwede po ba yun? Hindi yan pwede because and I think it's in the BICAM report also that we made an omnibus motion to allow the technical staff to make correction in cases of typographical, grammatical, or nasa omnibus motion, printing errors. So they are allowed to make necessary adjustments. So those are material and substantial items, yung blank items, may figures na malalaki, hindi pwede yun. That can never be classified as typographical or grammatical or printing error. Alam mo, yung nakikinig, baka hindi nyo alam yan, yung typographical, grammar or anything that has nothing to do with what the intent of the law or Congress wants. No, you put anything there that is not the reflection of what Congress has passed or what is really the correct amount doon sa mga budget, i-jumble-jumble ninyo, that is falsification of law. Perjury yan or whatever, perjury, forgery, and it can only amount to one thing. Alam mo ano? It's criminal action. You can all go to jail for that. At kung ano, ako ang binigyan ng trabaho to follow up these things and ganito ang lumabas, my God, you will all go to jail. Mabigat yan. Public document na yan. So if it's different from what was really intended by Congress or was not really true an accurate copy as passed by Congress, that is falsified or forgery. In which case, mamili ka lang, forgery, falsification, or jail. Alin dyan sa tatlo, papasok sa iyo. Mr. President, ka bilang datihong prosecutor, magaling na abogado, dating can they argue that what they did nung blinangko, can they put up as a defense na there is a proper delegation ng kanilang duty sa kanilang secretariat o kaya sa kanilang technical working group na binigay nila na kayo na lang ang maglagay ng figure at inaprubahan na namin in principle yung mga items diyan. These are the things that cannot be delegated, especially the amounts. Hindi mo pwedeng biro-biro yan. It must be exact. Nandiyan po lang sa Congress paglabas niyan, if the amount is 1 million, it's 1 million. Hindi mo pwedeng sabihin na kayo na mag-correct dyan 1,200,000 or make the corresponding inaccuracies or sabihin mo yung anong pinag-usapan na dito after the law was passed. You cannot correct it by yourselves. It has go to the main body or to the person who was the authority
to define and characterize the law. Kung ibigay mo yan dyan sa inyo, at most inyo is typographical error or maybe mistakes in spelling. But you cannot change the germane topic of the... That's not allowed by law. That's a very dangerous thing. Tinkering with itong batas natin. Because it could change, it could be serious, and it could put the trouble in the system dito sa ating separate of powers ng Supreme Court, Judiciary, and the President. Bawal yan. Talagang hindi pwede yan. Baski na and or, bantayan ninyo yan. And or, iba yan. Hindi yan pwede na you'll just look up to the sky and say, you just try to discern if it was really the intent of siguraduhin mo doon sa records, makinig ka kung anong pinagsasabi ng mga lawmakers doon, or what is the intent, or what is really this spoken words. Mahirap kang kayo dito sa baba. You are not, hindi naman ako minamaliit ko kayo. Dito kayo sa baba, aside from the lawmakers, do not pretend to know. And do not pretend to guess what is right and what is wrong, and what is true and what is false. Talagang accurate yan. Refer to the records, and if you cannot get it from kung hindi masyado klaro, then you listen to the recorded history doon sa Congress. Marami namang stenographic notes dyan eh. Hindi lang isang tao dyan. May stenographic notes on Senate, the individual senator, and yung report ng Congress itself.